Hello guys, good day. Welcome back to my channel RHC Engineering. For today's tutorial, I will be showing to you how to get and estimate the approximate volume of the concrete in your ETABS model. And without further ado, let's continue and start the discussion. As you can see, we have here a model, a sample model. This is, I think 5, 6, 15 stores building including the basement. So, kailangan lang natin, extrude muna to. Check natin if it's already as per the actual connection siya. So, as you can see, medyo mabigat yung yung ETABS. Ang ginagawa ko rito kasi naka-standard graphics siya. So, punta kayo dito sa option, graphics mode. Instead of the graphics, standard graphics, choose the DirectX. Then, as you can see, smooth na siya. Then, ito, as you can see. Pero hindi pa siya nakikita na malinaw eh. So punta tayo rito sa display option. Then sa view by colors, select ko yung section properties. Ayun, para ma-emphasize niya yung individual sections of the elements. Ayan o. So ito yung actual na connection sa pag-estimate natin. Dapat yung common section ng members for the columns and the beams, it should be excluded sa pag-estimate. Pero, medyo nalilito tayo dito kasi may mga model na naka-center to center yung column natin and the beams. For example, ito yung option na yan eh. Assign natin frame. Ito is the end length offsets and define natin naka 0, 0. Then reset ko, balik ako sa extruded. As you can see, ayan. Yung beams natin is naka center to center. So, kapag i-estimate natin yan, extract natin yung data dito sa ETABS, may include yung common section. So, although factor of safety na yan, pero hindi natin makukuha yung more accurate na data. Okay? So, ibalik ko na lang yung dati, highlight ko yan, then automatic connectivity para hindi siya masama. Or pwede natin later na i-compare yung total volume dito na kasama yung common section and yung hindi kasama. Para makita ninyo kung ano ang sinasabi nating factor of safety or yung increase ng volume kapag i-consider natin center-to-center na connection. Okay? So, okay na to. Para makuha natin ito, highlight natin lang yan. Although pwede hindi na ni-highlight, automatically si tabs extract na yan yung data na kailangan natin. Punta kayo dito sa date tables or pwede kayo dito sa display. Pero commonly ako, pag nag-extract ako ng data, dito ako sa table na. So kapag yung Model Explorer is hindi niyo makita, punta lang kayo dito sa option and show Model Explorer para makita. Kasi may mga models na pag-open ninyo, hindi siya nakikita. So na-hide. So yun ang fixed dun. So punta tayo sa tables and sa model definition. Then under sa model definition, punta kayo sa miscellaneous data. Then you have two properties there. Proper project information and the material list. So punta kayo sa material list. Then meron tayo yung three options there. So it's either by object type, section property, and storage. So check natin. So right-click natin yan and right-click show table. So as you can see, ito na yung makikita ninyo. Naka-separate na siya per column, beams, wall, and floors. Then, anong materials, weight, number of pieces, and number of studs. Pero kailangan natin dito is the weight of the elements. And of course, the name of the object. Then, check muna natin the second option is by the section property. So as you can see, ito yung lahat ng section na ginawa mo. For example, with the columns, sa unang object type kasi, dun sa unang option, lahat ng columns. Dito naman sa section properties, bine-breakdown pa niya. So for example, for the columns, we have 5 sections. Ibibigay niya yan separately. As you can see here. So meron tayong dalawang column
dito, then mayroong beams and the corbels and the other elements. Okay? And about for the story, by story siya. So lahat ng story, ito for example, with this level 33.66 meters, parang option 1 siya, yung object type, pero siniparit pa niya per level. Yan. So kailangan natin is the option 1 kasi kukunin ko lang yung total volume of this structural elements. Ito, copy-paste ko na yan. Highlight lang ninyo yan. Wala kasi, kapag i-right-click ninyo, hindi mag-function siya. Hindi niyo makikita yung copy. So, ang technique dito is Control-C, direct. Then, open natin ng, originally, merong grade lines yan eh. So, ang ginagawa ko kasi, tinatanggal ko para malinis. So, paste ko lang yan, direct paste. And, isenter ko na lang yan. Okay? And pwede tayo mag-table dito para makita natin. And yung header, pwede natin yan ganyan. Okay. Pero yung last 2 columns, hindi ko siya kailangan. So, i-delete natin yan. Okay. So, meron tayong specific or corresponding weight for each elements, columns, beams, walls, and floors. So, pagkatapos niyan, kailangan ko kunin yung total weight. Okay. So, para makuha natin, plus lang natin yan. So, we have here, so of course, this is in kilonewton, 212,000. So, ang kailangan pa natin dito is the unit weight na ginamit natin sa concrete doon sa ETABS. It should be kilonewton per meter. So, I mean, per cubic meter. Yung per cubic meter na yan, yung, ano yan? Exponent, arrow up, entry. Pwede natin yan i-change. Yung superscript. Kaso nga lang dito sa ano, di ba, walang superscript. Ang ginagawa ko dito is yung character map. Character, ito, map. This is a default application ng Windows. So, napakalaking tulong to. So, maghahanap lang ako dito ng superscript ito. Select ko din copy. And balik ako rito sa Excel. Delete ko yan, then paste ko. So, mayroon na tayong exponent dyan. So, ang kailangan natin dito is the unit weight. So, balik tayo doon sa ETABS. Anong ginamit doon sa corresponding na material properties? As you can see here, mayroon siyang 35 MPa and 48 MPa yung ginamit niya sa mga elements. So, balik tayo sa define, materials. Hanapan natin yung 35, C35. And check natin yung unit volume, weight per unit volume. It's 25 kilonewton per cubic meter, and DC48. Same din, 25 kilonewton per cubic meter. Then, balik tayo rito. Na-confirm na natin. So, ang gagamitin natin dito is 25. And now, kailangan natin makukuha natin yung total volume, right? So, copy-paste ko na lang yan. Total volume. And, para makuha natin yung total volume, kailangan natin i-divide yung total weight divide by unit weight. So, makakancel out yung kilonewton, matitira yung cubic meter, which is reciprocal siya. From the denominator, mapupunta siya sa numerator. So, cancel out cubic meter, kilonewton. So, matitira natin is cubic meter. So, multiply lang natin yan. Unit weight times the total weight. So, meron tayong, divide, sorry. Divide. Sobrang laki yan. Divide. Oops. Baliktad. Ito, divide natin. Unit weight. Total weight, sorry. Total weight, divide natin sa unit weight. So, meron tayong 8,500 cubic meter. Now, kailangan natin ng, for example, pinapa-calculate o pinapa-estimate yung total cost, approximate cost ng concrete ng boss mo. So, kailangan mo ng unit weight ng concrete. So, this is the unit weight. Hindi siya unit weight. Unit price.
And this is PHP per cubic meter na. So, kailangan natin yan i-multiply yung unit weight. So, unit weight, unit price sa total volume. So, kasalat yung cubic meter, then matitirahin natin yung peso. Okay? Pero wala tayong data. Actually, yung data na to is manggagaling yan sa DUPA. If you are using the DPWH standard sa pag-estimate ng horizontal and vertical structure sa DUPA. So, doon ninyo makikita to. For this element, so vertical naman siya, dapat building yung kukunin ninyong DUPA. Okay. Pero, may option tayo, gumamit tayo ng ChatGPT. Anong gamit dito sa ChatGPT? Maganda to. Kasi, especially you are using the premium subscription, may mga reference kasi siya. Hindi siya basta-basta mag-collect ng data kung saan-saan lang. So, you have an option to prompt ChatGPT na magbigay ng mga references. Saan siya nanggaling o saan niya kinuha yung mga data. Okay. Magtatanong tayo dito, what is the average unit price of concrete in the Philippines? Kailangan na. Okay. Considering the C35 and C48 concrete. Kasi iba rin yung presyo ng ng C20 lang or the 3,000 PSI. Ito mga high strength na konkreto na to eh. So yun, at dapat pala sana kanina, nag-prompt tayo na magbigay siya ng reference para makita natin. Pero may nagbigay siya kasi doon sa default settings ko, nagsabi na ako doon na every time mag-search ako magbibigay ako ng prompt, dapat magbibigay siya ng references sa bawat answer niya. So as you can see, meron siyang source dito sa projectestimate.com or pwede niyo i-click to. Ito yung mga lahat ng references na ginamit niya sa pag-produce nitong data. So mayroon dito yung compressive strength in terms of PSI is 5,000 and 7,000. Nag-range siya ng 5,400 to 5,700 for the C35 and for the C48 is 6,000 to 6,500. Ito yung unit price na gagamitin natin. Right? So, money. Ito, para may reference tayo. Screenshot ko lang yan, then paste ko rito. Okay. So, may option ka. It's either kunin mo yung cubic meter per elements. So, it's up to you. I think, kailangan niyo yan kasi yung ratio is depending on the elements din. Kung mayroon kayong sarili ng unit weight. Pero ang estimate natin ngayon is total na. Total. So, para sa unit weight, i-average na lang natin to. Yung pinakamataas, yung 5,700 and 6,500 or yung 6,000 to 6,500 para may factor of safety tayo. Anyway, this is only an assumption. Kasi kapag mag-estimate kayo, dapat DUPA yung gagamitin ninyo. So, pwede calculator or pwede direct na lang dito. So, 0.5 para sa average is 6,000. Then, plus natin 6,500. So, approximately 6,250 yung rate natin, unit price ng konkreto per cubic meter. Then, makuha na natin ang total price. Ito. So, total price, of course, in peso na yan. So, multiply na natin yung total volume times the unit price. So, approximately, meron tayong 53 million. 53 million sa konkreto pa lang. Pero, tingnan ninyo, ang volume is for the 8,500 na konkreto. So, kailangan mo ng budget ng 53 million. So, sobrang laki kasi ng structure. Okay? So, this is for the connection na hindi kino-consider yung common section. So, bali, na-determinate yung biga natin, yung beams, dun sa face ng column.
So, how about kung itatry natin yung center-to-center connection? So, highlight muna natin yan. Assign natin yung define length as 0 sa I and J na connection. So, kapag tingnan natin to, nasa center na siya. Center to center. So, mag-ano tayo na, mag-expect tayo na mag-i-increase yung ano natin, yung volume. So, show table natin, as you can see, ito na yung magiging data. So, mag-copy muna ako rito para may comparison tayo. And, ito, copy ko na lang yan. Ito lang kailangan ko. Then, right-click. Oops. Sorry. Yung data lang. Balik tayo ulit. Ito. Copy. Ayun. Ayun. As you can see, same yung wall and floors. Kasi hindi natin yan na-offset. Yung in-offset natin sa beams and columns, only the frames. And yung nabawasan, yung nadagdag natin is the beams. So kasi may yung common na section na include na siya. And as you can see, kapag kunin natin yung difference dito, so 7,600 kilonewton yung increase. So yun. And as you can see here, ilang million yung increase niya. Almost 2 million. Almost 2 million yung siguro sa mga small projects, dapat hindi nyo yung center to center. Dapat yung actual na connection lang. Kasi medyo malaki to. Malaking differences. Pero sa malaking projects, I think, maliit na to na almost 2 million pesos. Okay? So, it's up to you. It's up to you guys. I suggest, kung gusto niyo ng accurate, then dapat ma-terminate yung beams doon sa face ng column. But if you want more factor of safety, malaki yung increase ninyo, so pwede nyo center to center ng dimension. Okay, so tapos yung pag-estimate natin. So kung ma-manual ninyo yan isa-isa, length times width times thickness, ay nako. Medyo madami to kasi sa elements lang, ilang elements na yan sa beams. Yun lang guys, thank you for watching and sana kahit konti nakatulong ito. Padali yung pag-estimate niyo ng structural elements. And of course, don't forget to like this video and if you want, and it's a big help for me, for my YouTube channel and in our community, please share this video. And see you in my next tutorial. And dito ba guys? If you want to join our membership, we have 3 levels. The level 1 and level 2 and level 3. For the level 1, ano lang yung pangkapi ninyo. For the level 2, doon kayo makaka-access ng lahat ng spreadsheets natin. And for the level 3, ito naman yung mga tutorial. If you want to access those restricted tutorial na open lang for the level 3, pwede ninyo mag-avail. And ito is save ko na lang yan, then send ko dun sa community. And accessible for the level 2 and up. Okay? Well, guys, thank you for watching and don't forget to follow, of course. Bye-bye. God bless you.